Okay na kayo? 5,000. 48. Ay, ano, kita na. Sige, roll na. Okay, roll. Rolling. Rolling, okay. Kaya palabadanin mo natin yung maingay ng motor. Pakipatay ng motor. And, sige po, papakilala po kay sir. Okay, ako po si Apolonio Arco Hermoso, na OFW, na nagtatrabaho po sa Dubai as a safety officer sa isang oil company or refinery. So, nagsimula po ako doon na 2019. Doon po ako nagsimula na magtrabaho bilang safety officer sa isang kumpanya ng oil and gas. Ito po naman po yung aking asawa. Nakasama ko sa ngayon na siya rin ang magpapatunay kung paano ako naka-recover at sa simula pala paano nangyari sa akin yung aking sakit na na-diagnose ako sa UAA. So siya po ang magpapatunay na noon at ngayon kung paano niya mapapalakas yung loob ko noong ako nasa Dubai. Ako po si Maria Cecilia Rico Hermoso, asawa ni Apolonio Rico Hermoso, isa rin pong OFW na kasama niya po mula sa umpisa kung kailan siya na-diagnose ng GIST tumor. Tapos po ito hanggang ngayon napatuloy siya lumalakas at pagaling na po siya ngayon. Okay. Sir, paano ba? Ma'am pa, Na-record na na po dito. Pero na-record ba yun? Opo, okay na. Okay. Sige po po po. Tapos yung katawan natin ang case. Yun sa amin. Ayan. Sobra po ma'am. Dito po. Yan, okay. Okay na dyan. Okay pa sana. Auntie pa? Auntie pa po. Yeah. Okay. Ilaw. Balikan ko lang si sir ha. Continuous recording naman tayo. Ako, continuous. Sir, lagay mo na lang. Ako po ay na-diagnose ng ano, yung sakit Tumor. sige. GIST. Yes. Tapos explain ko kung ano yan. Okay? Ah. Teka muna. Pick up ito, editor, and Ako po ay na-diagnose ng GIST na renal intestine tumor. Yun ba yun? Gastrointestinal stromal tumor. Tumor. Okay, sige. Ulitin natin sir. Gastrointestinal instrumal tumor. Okay, sige. Ulitin natin sir. Na-diagnose po ako ng GIST, gastrointestinal stromal tumor sa UAE noong January 2025. Ngayon pong kasalukuyan ng taon. Paano ito nagsimula lahat sir? Actually po, nagsimula itong aking sakit ay noong 2018. Noong 2018 po, bali, nagbakasyon ako dito sa Pilipinas. Nagpa-check up ako dito sa East Avenue na ako'y pumunta ng East Avenue na silalim ako sa mga lab test. So, sa East Avenue ng doktor, base sa kanilang mga lab test sa CT scan, nakita nila ako ng bukol sa labas ng bituka. So, anong nangyari po, noong nasa hospital ako noon, na confine ako ng isang araw sa East Avenue, sa Quezon City. Ang nangyari doon sa binayopsy ako. Binayopsy yung bukol ko. Tapos, ang sabi naman ng doktor, kailangan daw operahan ako. So, ang nangyari po doon sa pag-opera yun, sabi ng doktor sa akin, mag-stay ka rito, kailangan mong umoperahan ka agad. Kailangan ko pong bumalik ng Dubai dahil hindi sa trabaho, dahil sa ang visa ko may expire na, 1 week na lang ang nangyari. So, bumalik ako ng Dubai sa Fujairah, UAE. Bumalik ako doon, dinala ko yung lahat ng result ko ng mga CT scan, mga lab test ko, galing dito sa Pilipinas. Ngayon, pagdating sa UAE, Sorry po, nakasama lang po yung audio po ng Bandayan mo yung yung motor po na dumaan. Medyo. Pero hindi ba ganun ba kalakas? Kung kaya namang maging natural. Ayan, ulitin mo yung kailangan kong bumalik din magpasok.
Okay, sige. So, kailangan kong bumalik ng UA dahil nga yung visa ko, kailangan i-renew. Kasi 1 week na lang ma-expire na. Kung hindi ako mag-i-entry sa UA sa Dubai ng within 1 week, so hindi na ako makakabalik ng Dubai. So, sa madalit sabi po, dumating na ako ng Dubai, nandun ako sa Dubai ngayon, that time, pumunta ako ng clinic sa Asia Hospital. Meron ho naman doong kaibigan kami, ang asawa ko, na nagtatrabaho doon. Ngayon, inirekomenda ako doon sa general doctor doon na ang aking lahat ng mga dokumento ko na galing dito sa Pilipinas, sa Estabinyo, ipinakita ko. Nang pagkapakita sa akin, pinakita ko sa kanya, ang nangyari, nirefer nila man ako sa malaking hospital. Al-Sharq Hospital din, na malaki yun yung parang mother hospital nila sa UAE. So, tapos ang nangyari po, nung pagka-refer na ako doon sa surgeon, doctor, kumuha muna ako ng referral sa doktor ng clinic. Kumuha muna ako doon. Nung binigyan ako, nagpa-schedule ako ng appointment sa malaking hospital. So sa oras ng appointment ko, ang nangyari, so binigay ko yung aking mga dokumento na galing dito sa Pilipinas. Pinakita ko dito sa surgeon. 4 na doktor po yung nandoon na aking nagbigyan ng dokumento. So kinausap niya ako, inimbestigahan niya ako kung kailangan ko pa raw ng mga laboratory. Sabi ko, meron po akong laboratory galing sa Pilipinas. So bago pa lang ito, 1 week pa lang ito. Wala pang 1 week eh, sabi ko. Sabi sa akin, sige, sandali lang, sabi niya. Mag-antay ka ng 10 minutes sa labas, sabi sa akin. So nakikita ko yung mga doktor doon, saka isang nurse, dumating isang nurse. Nakikita ko, nag-uusap sila. So maya-maya, mga 10 minutes, dumating yung nurse sa akin. Sabi sa akin, sir, i-admit ka na namin. Yun yung akin. Nasyak ako kasi ang ko lang, check-up lang eh. Nagpa-appointment ako sa check-up lang para matinginan ako. So, nagulat ako. Nung sabi sa akin ng nurse, kailangan mo po ikaw na malagyan ng tag. Binigyan ako ng tag. Pangalan ko, date ko, birthday ko, nandun lahat. So sabi ko, ito papalaban na yata ako ito. Kasi yung first time ko lang na ma-operahan yun. Ang nangyari, April 10 ako, pumunta sa hospital. April 14, na-schedule ako ng hospital na operation. Sa operation na yon, dumating yung oras na hindi ako kinabahan. Kasi sinugo ko na yung aking sarili ko sa Panginoon. Yung Panginoon, bala, sinusugo ko na sarili ko sa iyo. Ikaw nang bahala. Ito na talagang aking sakit ay ilalaan ko na sa iyo. Kung ano man ang mangyari sa akin, ikaw nang bahala. So hindi ako ng takot. 4 na oras ako na operahan. Dumating ng oras ng operasyon, na-stay ako ng 1 week sa hospital. Inirelease ako ng hospital. Balik ako sa auntie ko, doon ako nagpalakas muna. Ito na mga asawa ko andito sa Pilipinas that time. So pumunta siya ron para mag-alaga sa akin. So ang sabi sa akin ng doktor, nung pagka-release sa akin, kailangan ko pumunta sa hospital sa Abu Dhabi. So ang travel na Abu Dhabi to Pujero almost 3 hours. So malakas naka-recover ako noon. Kasi nakapag-drive na ako noon ng sakyan. Pagdating doon sa cancer hospital sa Abu Dhabi, naisagawa ko yung PET scan. Sa awa naman ng Diyos, ang PET scan ng result, maganda, clear. So sabi ko, hindi ko na kailangan magpa-chemo. So tumagal hanggang sa tumagal ng January 2025. Ito na ang simula. Almost 7 years. Almost 7 years na nakaligtas ako doon sa senaryo yun, yung sakit kong yun. Ito na. Cut ko muna sana. Doon na tayo sa 2025, no? Si ma'am naman ang wala katungin ko based doon sa experience niya. Yan. Ma'am, anong pakiramdam nung na-operahan si sir doon sa Amerika tuloy sa UAE, tapos ikaw na andito?
ang nangyayari dapat nun, dito nga siya Nakakanya po isang laptop. sa iyo na lang. Para hindi po ako. So yun nga po, nung ma-operahan siya, dati po, ang usapan dito sa Pilipinas, kasi nandito nga po kami. Kaso, yun na nga po na pumunta lang siya sa ospital, diniretso na po yung operasyon niya. So habang nandito po kami, talagang yung anak ko po talaga isinama ko sa sa simbahan talaga para pagdasal nung kaorasan na kanyang operasyon. At yun nga po na sa awa ng Diyos, naoperahan po siya successful naman. Siguro mga ilang araw din na nilakad yung visa ko. Yun, nakapunta naman po ako ng UAE. Then, siguro mabilis po talaga ang recovery niya noon nung una. Tapos lahat po ng bukol, natanggal talaga. Tapos, yun, 1 month lang, nakabalik na siya ng trabaho. Fully recovered, nakabalik na rin po ako ng Pilipinas. Until yun nga po, late 2024, nakikitaan na nahirapan na siyang umihi, yung magdumi na. So, actually, ang alam namin, diabetic lang siya. So, may mga nararamdaman siya na ni-raise niya sa doktor yung mga kanyang nararamdaman until yung nurse mismo nagsabi sa kanya, ba't hindi siya i-ultrasound? So, yun sa ultrasound, ang sabi ng doktor, naoperahan ka na ba before? Yung sabi niya, oo po. Ayun, dun, meron na namang mga bukol na nag-recurrent nga after almost 7 years. Okay, ayan, tama. O sir, ikaw, balikan mo yung imagine mo after 7 years, may naramdaman na ka na naman. Nung after 7 years na makalipas ng unang operasyon ko ng 2018, mga November 2024, nakaranas ako ng yung kung ano yung naranasan ko ng 2018 ng paghihirap ng aking pagdumi, tapos yung iba na ang hugis ng aking dumi. So, hindi na rin ako makadumi nun dahil nga siguro sabi nga nung may bukol nga daw. So, noong 2024, dumaan uli na naman ako sa mga lab test, mga diagnostic na mga CT scan. Pagka ng 24, dahil nga gusto ko rin makatulong ako sa company, na hindi ko muna sinabi sa company, ang ginawa kami mag-asawa at saka yung kaibigan ko. Pumunta kami ng hospital, nagpa-check up, nagpa-laboratory. Pero yung mga laboratory naman, sagot ng company yun. Kasi mayroon kaming formula na dadalhin para ibigay sa doktor, sa hospital, okay na yan. Ang nangyari kasi, hindi kami sa company muna. Pumunta muna kami doon sa doktor na surgeon, na sabi pumunta kami ron, binigyan namin yung papel. Sabi niya, meron ka ba yung insurance? Sabi ko, meron po, pero kailangan ko po na sabihin muna sa inyo, ano ang dapat namin gawin. Sabi, tama-tama niya yan. Kung gusto mo, para makatipid kayo, daan muna natin sa charity. Tutulungan ka namin, gagawa kami ng quotation, ipapakitin niyo sa charity para ma-approvean kayo. Sabi ko, kung gusto niyo, sabi sa akin, sabi gusto ko po yun, para makatulong din naman ako. So, anong nangyari? Nag-antay kami ng 3 days para antayin yung quotation ng operation. Nakuha na namin, binigay namin sa charity. Ngayon, sa charity naman, ang daming hinihingi sa amin. Merong yung tenancy contract, mga statement of account lang sa bangko, 6 months, tapos yung kung meron ba kayo mga utang sa bangko, meron bang trabaho yung asawa mo, meron bang trabaho yung anak mo, meron ba kayong sasakyan na binabayaran, lahat tinatanong. Tapos yung mga salary certificate, magkano ang sahod mo, lahat na yon hiningi sa amin. So yung salary certificate, nahirapan akong kumuha kasi kailangan 1 week pa bago ako makukuha kasi under kami na under prison visa.
So yung PRO namin kailangan na pumunta sa free zone para makakuha ng ating ticket na visa. So nakuha namin yun. Ang nangyari, pumunta, sabi nung sa charity, antay lang kayo, ng tawag. So nainip na ako kasi kailangan ko na maoperahan. So merong nakapagsabi sa amin, meron para isang charity, local charity ng UAA. So pumunta rin kami ron. Ganon din ang hiningi sa amin yung channel. So ang inisip namin, alin man sa dalawang charity ang mauna na ma-approve yung aming quotation sa power operation, doon kami papanig sa ano. Ang nangyari pa, pumunta kami ng hospital dahil siguro hindi ko na kaya kasi kailangan ko maano yung sakit ko, yung masakit yung puwet ko. Kasi gawa nga ng buko na pag konting sagi lang, masakit na. So pumunta kami ng hospital para maano yung pain reliever na matanggal lang yung sakit. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa kami dumarating ng pagbalik namin, hindi pa kami dumating amin. May tumawag sa kaibigan ko. Sabi, approve na yung yung charity. Sabi ko, salamat sa Diyos. Sabi niya. So, in-schedule kami ng operasyon ng January 23. Ito ang simula na. January 23. Na operahan ako ng January 23 ng 2025. Ngayon, ang nangyari sa itong January, pakatasin dyan, operahan ako ng 23, 1 week na stay ako ng hospital. Nai-release ako ng 1 week. So 1 week okay na ako, malakas na ako. Sige, after 1 week na yun, buniretso kami sa amin para magpalakas. Tapos after 2 to 3 days, nakaramdam ako ng parang kakaiba sa sugat ko. Na parang merong naglilik. Ang sabi sa akin, nagtatanong ko bakit may naglilik. Sabi normal lang daw yung normal. Sabi ko okay, normal. Nagantay kami ilang araw, ilang araw. Punta kami ng hospital para linisin yung sugat ko. Every 3 days pumunta kami ng hospital para check up sugat, linis ng sugat ko, palit ng gasa, gano'n. So inabot ng 1 week, na gano'n pa rin yung leak, naglilik yung sugat ko. So sabi ko sa doktor, Dok, tuntua pa sa akin doktor kasi ang pangalan sa akin si Fighterman. Fighterman, andito ka. Saya nakatawa. Sabi ko, Dok, okay naman ako. Kaya lang may problema. Sabi ko, anong problema mo? Ay Dok, itong aking sugat, mayroong naglilik. Tapos yung yung aking mga stapler, yung tahi, stapler, 32 stapler. Isa-isang nawawala na tatatanggal. So sabi ko, ano ba ito nangyayari? Sabi ko, bumalik-uli kami doon sa doktor. Dok, ito na. Yung stapler ko, isa-isang nawawala. Tatanggal. So hindi nagdalawang isip yung doktor. Pinahiga ulit ako doon sa isang room. Tinanggal yung stapler ko. Yung susugat ko na walang pampamanhid. Medyo masakit, tinis ko lang. Ganun talaga. Kailangan gumaling. Dinala ko sa ward. Tinitingnan ko yung sugat ko. Kasi yung sugat ko, malaki. Ganyan kahaba. Tapos ang buka ganyan. Kalang kanal. Makikita mo yung leak. Ano ba yung leak na yun? Yun yung dumi. Dumi ko mismo. Hindi tubig yung naglilik. Dumi. Dumi ng tao. Yung dumi ko ang naglilik. Dumadaan doon sa sugat. So, dinala ko doon sa ward. Nakabukay sugat ko. Tinitingnan ko yung sugat ko. Yung dumating ako sa ward, yung mga nason, may vacuum na. Binavacuum na yung sugat ko . Kasi may mga dumi nga. So, nangyari na yun. In-schedule na naman ako ng operation na February 9. February na, pangalawang operation. Kasi yung aking colostomy bag at saka yung mga drain, andito sa sa kaliwa. Andito pa yan ng pangalawang operasyon. Nung pangalawang operasyon, dinala na naman ako sa sa operating room. Ayan na naman. Kasi nung dinala ko sa operating, gising na gising ako. Kasi
Pagpasok ko sa operating room, makikita ko yung mga ilaw. Nakano sa ang daming ilaw. Makikita ko yung mga blade, gunting, kumot, lahat ng aparato na gagamit sa akin nakikita ko. Ako pa ang naglagay pa sa sarili ko doon sa table na pag-operahan ko. So, okay na sa akin kasi naranasan ko ng una, nung pangalawa, noong 2018, noong 2025 January, noong unang pangalawang operasyon ko, sanay na ako. Ilagay ko yung sarili ko sa table ng pag-operahan ko. So, pinadipan na ako, kintinalian na yung aking parang nakasilyo elektrika eh. Tali na ako dito, tali sa paa. Tapos, nilagay na ako rito ng mask. Pampatulog yun. So, alam ko na yung pag nilagay ako nun, tutulog na ako. Pero tinitignan ko yung oras na kailan ako nilagay nito. Kasi within seconds nun, tulog na agad ako eh. Pagkatapos nun, dalawang operasyon na yun. Naka-stay ako sa hospital ng 4 days. Meron na naman, nag-leak na naman. Nag-leak na naman yung sugat ko. So, sa pangalawang operasyon ko, nasa kaliwa, yung pangatlong operasyon ko, noong February 13, apat na araw laang, ang pag-ita na inoperahan ko sa isang sugat lang. Isang sugat lang yung hindi pa iba, isang sugat lang yun. Kumbaga, hindi pa magaling yung sugat, binaak ng binaak. Pangatlong operasyon sa akin, nilipat na yung aking colostomy bag dito sa kanan. So, sa madaling sabi, gumaling na yung sugat, gumaling na. Wala na nag-leak, wala na so gumaling na ako. So, naka-release ako ng 1 week ulit. Tapos nakapagpahinga ata ako ng mga 1 month. Mula nung operahan ako ng pangatlo, na ako ng 1 month sa bahay para magpahinga. Pagkatapos ng 1 month, pumasok na ako sa trabaho. Simula na uli, panibagong buhay. Ayan na. Ito pa, hindi pa nagtatapos. Ang nangyari, papasok ako sa trabaho. Sigla. Ang gusto ng doktor, mapunta muna ako sa oncologist para sumailalim ako sa chemo. So pumunta kami ng Dubai. Hindi naman ako inano ng Dubai dahil nga sa kailangan yung sugat ko, kailangan yung magaling na bago ako isailalim sa chemo. Oral chemo kasi ang ano ko. Pagdating ng pagkatapos ng oral chemo, sabi ng doktor, balik ka na lang dito. Pag magaling yung sugat mo, magsisimula ka na ng chemo. Yun ang sabi sa akin, doktor. Kaya lang, ang nangyari, hindi na tayo, parang ang nangyari, humina yung katawan ko. So, nagpa-check up ulit ako sa doktor. Balik ulit ako sa doktor. Pagdating sa doktor, yung aking nakita yung aking mga lab test, nakita ko yung aking nepro para sa aking kidney. So nakikita niya yung aking kidney nasisira na humihina yung kidney ko. Sabi niya kailangan kang ma-confine ulit. Ako sabi ko ilang araw po? Tayo gano'n. 3 to 4 days kailangan kang nandito. Titingnan natin yung iyong kidney. Sabi niya, kapalalakasin natin yung kidney mo. So pagdating ng oras na yon, na ako, na-confine ako ng 3 days sa hospital. Dumating ako roon ng umaga, hindi na ako pinalabas. Tumawag ako doon sa manager namin na kailangan po ako ma-confine ulit ng 3 to 4 days. Sabi niya, sige, okay, walang problema. So na-confine ako doon ng 3 days. Noong pagkatapos ng 3 days, nirelease ulit ako ng hospital. Balik na sa hospital, release na naman ako. So simula na yon. Ang sabi ng doktor doon, kailangan simulan muna ng chemo. Sabi ng surgeon. Kasi sa operasyon ko, ang nangyari kasi, base sa aking CT scan,
triple tumor. Triple tumor. So, ang unang inalis akin ay yung malapit sa aking puwet na malaki na yun ang maharang sa aking pagdumi. Yung dalawang tumor malapit sa gallbladder, hindi nila pwedeng galawin. Kasi na may posible na maaaring hindi na ako makalakad pag ginalaw nila yung tumor sa malapit sa gallbladder. Parang binawasan lang nila, pero hindi nila tinanggal lahat. Kaya, ang sabi ng doktor, ang magtatanggal lang niya sa bukol mo ay chemo. Sabi ko, wala magagawa kasi kailangan kong gumaling. Mag-chemo ako. So, anong nangyari doon? Bumalik na kami ng Dubai, doon sa oncologist, sinimulan ko na ng chemo. Tinanong ko na mga side effect. Ito. Sabi ko, ano po ang mga side effect nito? Ito, masasakit ang ulo mo. Lahat ng side effect, sinabi sa akin. Sige, okay. Handaan ako doon sa mga sinabi niya, mga side effect. 10 days na nakikimo ako. Wala akong nararamdaman. 10 days lang. 10 days. Normal ang pagkain ko, normal ang katawan ko. Lahat, pangamoy ko, normal. Ang problema ito na, 11 days. Pang 11 days, nang umiinom ako ng chemo, doon nagsimula yung aking hindi ko inaasahan. Andiyan na nagsusuka ako. Pero nakakalakad pa naman ako. Nagsusuka lang ako. Hindi ako makakain. So ang gano'n, diretso ng trabaho ko. Mga 1 week, diretso yung trabaho ko. Tapos, medyo humihina ng katawan ko. Pero nakapag-drive ako. Malapit na kasi yung trabaho ko sa tirahan ko, 5 minutes lang eh. Sasakyan, drive. So after 1 week na gano'n ginagawa ko, tatrabaho, bahay, trabaho, bahay. After 1 week, humina yung katawan ko, parang hindi ko na kaya. Pero pumapasok pa rin ako. Pero hindi na ako halos makahakbang. Hindi na ako malakad. Ano mo ang ginagawa ko? Tumatawag ako doon sa mga kasama ko sa trabaho. Sabi ko, antayin niyo ako sa labas, sa gate, sa main gate. At salubungin niyo ako. May dalawa kaming housekeeping doon na ka-department namin. Tinatawagan ko yun. Ihanda ninyo yung bike. Kasi hindi rin naman ako makapag-bike mag-isa kasi yung sugat ko, may sugat pa rin ako. Hindi ko pwedeng patangin. So, mula sa parking, saka sa gate, yung dalawa kong kasama sa trabaho, nakaalali sa akin. Ngayon ako sa balikat yung dalawa. Tapos, hakbang, dandang, gano'n. Pagdating sa bike naman, sasakay nila ako sa bike, itutulak naman nila ako. Siguro mga 500 meters. Ang layo ng main gate to office ko, sa office. So, ang gawa, gano'n ang ginagawa. Isang linggong gano'n ang ginagawa. Hindi na ako makalakad. Sinusundo ako sa parking, ihatid ako sa opisina. Ganun, pag-uwi, ganun din ang ginagawa sa akin. So, parang hindi ko na kaya. Hinayaan ko na lang hanggang sa schedule ko na, yung schedule ko sa trabaho ko, hindi ko na nagampanan yun. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, tagang wala na, nakahiga na lang ako. Nakahiga. Yung kapatid ko naman, nagpapadala siya ng link ng prayer Bible. Tuwing Miyerkules yun, nagpapadala sa akin, pinapadala yun. Habang ako nandong nakatigil sa trabaho, nandun ako sa bahay, nakahiga na lang ako, pinapanood ko na sa YouTube. Tuwing Miyerkules, binibigay sa akin. Hanggang sa nangyari sa akin nung nakahiga na ako, doon ko naranasan yung mga side effect ng chemo na andun na hindi na ako makalakad, hindi na ako makakain, hindi na ako makainom, masakit ang katawan ko, ang buong katawan ko, tapos yung sinisinok ako 24 hours 24 hours din ako sumusuka, pero hindi ako kumakain, hindi ako umiinom. So ang nangyari sa akin, isang araw, isang payat, ganun. So,
Hindi ko inisip yung payat, hindi ko inisip yung ano man yung nasa katawan ko. Pero malakas isip ko kasi nung nandun ako sa kalagayang yun, nakahiga na ako. Gusto ko pa rin pumasok. Pinipigilan ako ng asawa ko. Kasi wala na ako. Kumbaga parang gulay ng katawan ko, wala na, hindi makakabang. Ni pagpunta nga sa siya, hindi na ako makapunta sa siya. So yun na nga, nasa kalagayan ako ng aking paghiga sa kama na 24 hours, nakahiga ako, tapos hindi na ako makakain. So side effect nandun na. Yung hindi na ako makakabang, ayan na. Simula na yan. Anong nangyari pa? Yung oras na yun, dumating yung araw sa akin na hindi ko na kaya yung sarili ko. Pahit na pahit ako kasi pag dinadala niya ng asawa ko, dinadala ko sa siya. Nasa likod niya ako. Nakaganyan ako. Sa kano ako pumupunta ng hospital, hindi na ako rin makalakad. Pagpunta ko hindi na ako makalakad. Nakapatong na niya ako sa balikod niya ako. Titingin-tingin muna na gano'n. Kung may tao. Pag walang tao, yun. Sasakay na ako, bubuhatin niya ako, papunta sa elevator, mula elevator hanggang sa araw namin, buhat-buhat niya ako. Alam mo ba ang aking timbang nun? 37 kilos lang. Noon. So, anong nangyari no? Sa 37 kilos, hindi ko na inisip yung timbang ko, hindi ko na inisip yung aking katawan, kung payat man o hindi, butot balat na kasi ako noon. Nakikita ko meron kami kasi sa kwarto namin, isang malaking salamin. So nakikita ko yung salamin ko namin. Nakita ko pahit ako na butot balat. Kupis na kupis yung mukha ko. Pero hindi ko inisip ang kamatayan. Ang inisip ko, pa nakita ko yung sarili ko sa salamin. Sabi ko, ibabalik ko ang aking katawan sa normal. Patatabain ko ang aking katawan. Babalik ko sa normal. So yun, pangyari yun, dumating ang araw na napag-usapan na namin ng asawa ko na umuwi ng Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, mabilis naman yung company na ibulong agad kami ng ticket. Okay, cut na tayo yun kasi pauwi ng Pilipinas. Bulikan ko si ma'am. Okay, ma'am, nung di ba, na second operation ng 2025, this January, gaano kahirap sa iyo yung mga nakita mo yung asawa mo, paano mo sa inalagaan, gaano kabigat sa puso mo? Bali nung nag-start na nga yung operasyon, okay lang nung umpisa. Sabi ko nga, yung hospital doon, parang hotel, maganda. 5-star hotel. Oo, ganda ng hospital doon. Hindi ko ininda yung Pero yung first operation, okay pa. Pero nakikita ko nga yung nangyayari sa katawan niya. Parang napapaisip ako na anong mangyayari. Pero tuloy-tuloy pa rin. Sabi ko nga, kailangan kasi may mas malakas eh. So nung unang operasyon, okay. Sumunod yung pangalawang operasyon, medyo nag-aano na siya eh. Sinasabi nga niya, pumirma ka na ng initial euthanasia ba? Pirma ka na doon. Nire-relay ko lahat yun sa doktor. Nire-relay ko doon. Yung asawa ko gusto na pirmahan ko na raw, ganyan. Sabi niya, don't worry, sabi ng doktor. Gagaling siya. Pero lahat ng sinasabi niya, nirinig ko, kasi humihina-hina din yung kanyang paminsan-minsan. Siguro naiisip niya, ano ba itong nangyayari sa akin from first, second operation. Nung pangatlong operation, ayaw na talaga niya. Kaya lang, patuloy pa rin yung pilot niya. Sabi ko, bigyan mo ng last chance na kako. Dahil kung gusto mo mamatay ng ganyan, antayin na lang natin kumatay kasi may sugat ka, naglilid. Anong tawag yun, mag-sepsis or what, o sabi niya, sige, last chance. Ayun, yun namang last operation na yun, gumaling na siya, talagang inalagaan lahat ng, kasi doon, malunggay, yung mga herbal hanggat maaari, yung sana ang ginagawa ko, yung herbal. Pero patuloy pa rin kami doon sa mga medicine na binibigay. Hanggang yun nga, nangyari yung mga side effect ng oral chemo niya. Ay nako ba, sumakit ang likod niya, nagpapamasal. So kaya yun nga, sinok 24 hours, binigyan na rin siya ng gamot. Tapos, may times din na yung sugat niya, parang may kaunti lang namang nana. Siyempre pumunta na naman kami sa doktor, reseta na naman. So yun,
may oral chemo, may mga antibiotic, may sasinog, may nilalagnat. So lahat yun, iniinom niya. Tapos, wala siyang kain. Hindi pa bumabalik yung appetite niya nun eh. So bagsak na bagsak. Kaya yun yung nangyari yung parang hospitalization niya for 4 days na nakita ng nephrologist na nagkukulapse yung kanyang kidney. So, in-stop niya yun. In-stop niya yung oral chemo na with a consultation naman dun sa oncology, sige, stop natin. Pero from that time, na in-stop namin yun, hindi na siya uminom. Hindi na siya uminom nun. Tapos, yun na lang, mga continuous na kami dun sa mga gamot niya. Hanggang na pag-desisyonan nga namin, kasi sabi nung auntie niya, nakita niya, ba't parang dapat lumalakas siya, pero parang humihina. Parang kung tutuusin, ano na eh. Kung sa iba yun, hihintay na nga lang ng hihinga na ba yan bukas. Ganun na talaga siya. Pero sa akin, hindi ko naiisip din yun. Pero nakikita ko na papunta na. So nag-decide yung auntie niya na, kami lang yung nag-decide na iuwi na kasi kung ano mang mangyari, nasa Pinas na, mas mahirap kung nandito pa tayo sa UAE. So, sabi ko, anong sasabihin ko na ba't uuwi ng Pilipinas? Kasi siya nga, ang isip niya, magtatrabaho siya, bukas papasok ako. Yan ang gusto niya, paano yung pambayad dito, may sasakyan, ganyan. So, sabi ko, kung papayag yung opisina na bibigyan ka ng ticket, uwi ka. Sabi niya, sige, kung papayag. Sabi ko, pumayag na. Punta ako sa opisina, madam, sabi ko, uwi kami ng Pilipinas, ano po mangyari man? Nasa Pilipinas na po kami. Sabi ko, sige, bili kami ticket. Di sabi niya, madam, mahirap po para sa kanya yung nakaupo sa economy. Baka pwede ko naman sa business class siya. Kahit siya lang po, kahit ako dun sa malayo. Sabi naman, madam, ba't lalayo ka? Nandito ka dapat malapit ka sa asawa mo. So, naibok naman po kami. Pasalamat naman kami. Mahal yun eh. Kasi, nagpabook ako ng Tuesday, Friday agad eh. 3 days lang, mahal yung ticket na, pero hindi, basta pinauwi niya kami. Ang nakakatawa, isang instance na nakakatawa sa aeroplano, yung dalawa sa window, siya, tapos ako, tapos may katabi ako. Yung nandun sa Indiana, sabi niya, hindi ko alam kung ano kasi kasama siya. Dinidemo niya na pwedeng ako doon kasi parang katabi niya ako. Ang bilis naman, hindi ko alam, basta laging lahat ng lakad namin, mabilis lang talaga, laging parang positive. Sabi ng Indiano, okay. Oh. Tapos nung sinimplihan ko siya, kasi siya na gano'n. Ayun, sabi niya, good. Tapos lagi din siya nag-check, naging din siya, okay pa siya, okay. So, siya ang nagpunta doon sa may window, ako doon sa, basta magkatabi na kami. Yun, napaka-smooth ng aming pag-uwi. Pero, hindi ko alam, siguro pagod na rin kasi may times na wala din siya tulog. Wala rin akong tulog kasi mag-drain ako ng kanyang mga, ang gagawin niya, nakakatulog din ako. Kasi sa economy, sa Emirates, kasi, twice siyang magpapakain. Ewan ko, dun sa Emirates, hindi ko alam kung ganun sa business. Isang beses lang nagpakain, hindi na kami ginising. Ewan ko lang. Pag gising na, nalapit na raw, bababa na. So, tinignan ko, sabi ko, may babay ko. Sabi ko, yan na yung tinignan ko. Lagi rin yun ang tinitingnan ko kung humihinga pa. Kahit nasa yung kung humihinga pa, yung na tinitingnan ko eh. Kasi, hindi kumakain. Yun ang tinitingnan ko. Ay, sabi ko, ano ko. Pero pagbaba namin, hindi ko alam, baka may magic ang Pilipinas. Ayun na, parang lumakas na siya. Nag-start na yung kanyang pagpalakas. Isa pa nga dun sa airline pa, di ice can lang ginagamit dyan eh, sa paglabas ng UAE. At ang tagal nung Arabo na paano siya, nakalipas siya, di ako sa likod. Hindi siguro mabasa-basa kasi nga dun sa passport niya, ang tama pa niya. Dun sa niya, Physical. sa ngayon, yung pag-uwi namin, ay naku, napakapayat niya. So, ang tagal, marami nang nakalipas, ayaw pa siya pa. Tapos, ako na, tinawag na ako, what happened? Sabi ko, he lost weight kasi nga may sakit. Ayun, dun lang siya nakalipas kasi nga, naku-question siya, sino to? Kasi talagang kung nakita niyo yung niya, hindi na siya yung
dating, kung babasihan nyo sa passport. Yun. Oh, sir, pumunta kami dito sa Pilipinas, anyari? Ayun na, dito na tayo. Nung nandito na ako sa Pilipinas, so ito namang aking manager, bago pa kami umalis ng UAE, bago dito, nung medyo malakas-lakas pa ako, nasabihan itong Ozone. Itong Ozone, kasi meron siya rin na napatunayan niyang Ozone dahil pinsan ata nung asawa niya, napagaling ng Ozone. Napagaling dahil sa ginamit ng Panginoon ang Ozone para pagalingin yung relative ata ng asawa niya. Sabi sa akin, subukan ninyo ron sa Ozone. Yun na, sige, sabi ko okay lang. Yung pagdating namin dito sa Pilipinas, isang araw, nagpahinga ako ng 2 days sa amin dito sa Quezon City. Dito lang ako sa Quezon City. So, pagkadating ng 2 days, pumunta kami ng hospital, FEU, dito sa FEU. Na-confine ako ng isang araw. Sinalinan ako ng dugo, 2 bag na dugo, sinalinan ako. Pakalipas ng isang araw, nasa hospital, pumunta kami dito sa Ozone, nagpa-consultation kami. At the time, hindi pa ako nakakalakad noon. Hirap ako dito umakyat dito sa kasi hindi namin alam na meron pala dito sa ibaba. Na meron pala kayong opisina dito sa baba, hindi namin alam. Diretso kami rito, Steve. Alam mo ang ginagawa ng asawa ko, isang step, tulak. Isang step, tulak ay mahaba, di ba? Pag ganyan pa, tapos pag ganyan, tapak. Yung sa step, tulak. So yun ang kasi hindi nga ako makalakad. 20 cm hakbang na ganyan, hindi ko may hakbang yung ko. Ako. Sabi ko, nagpa-consultation kami, hanggang ganito mangyayari, na-briefing kami, ganito. So, sabi ko, uwi pa kasi ako ng probinsya. Umuwi akong probinsya, hindi pa ako nakakalakad din nun. So, pinilit ko lang umuwi, sabi ko, mapapakita lang ako doon. Sabi ko, kasi nasisip ko nun, wala talaga ako nun kasi hindi na ako makalakad, hindi na makakain, hindi na makano. So, papakita lang ako doon. Kung ano mang mangyari, at least nakita nila ako. Yun ang nasa isip ko nun. So, sa madaling sabi, bumalik kami. Doon kami nagsimula dito sa Ozone ng May 26. May 26, itong buwan. May 26 kami nagsimula ng Ozone. Doon sa Ozone na yun, yung sa starting na yun, balik sa isang linggo, dalawang session na ano kami. Parang inabot ng isang buwan, nagbago na yung ko, yung katawan ko, nakalakad ako, sabi ko, sa tulong ng Panginoon, pinalakad ako. Isang buwan lang yun, pinalakad ako, Tapos yung yung pagkain ko, talagang hindi kain, lamon. Kung ano yung nasa hapagkainan, ubusin ko yan. Sabi ko, himala talaga. Kasi sa Ozone, nung hindi pa ako nag-Ozone, wala akong nangyayari. Hindi ako kumakain, hindi ako hindi ako umiinom. Pero nung nagpa-Ozone ako, 1 month lang na nag-Ozone ako, talagang malaki ang pinagbago ng katawan ko. Pinalakas ako. Ginamit ang Panginoon ng Ozone para palakasin ako. So, tinuloy-tuloy namin yun hanggang 2 buwan. Tinuloy-tuloy namin na gamutan 2 buwan. Tumigil ata kailan 2 weeks na, tumigil kami. Kasi, alam mo na, medyo wala na kaming budget. Pero at least, bago mawala ang budget, lumakas ako. Dahil nga sa ginamit ng Panginoon ng Ozone, pinalakas ako, binalik ako sa normal na kondisyon, nakakalakad na ako, nakakapapasyal-pasyal na ako na wala akong tungkod. Dati may tungkod ako eh. Sa ngayon, anong nangyari, nung pinalakas niya ako, dire-diretso lang, dasal, sa Panginoon, dahil sa Ozone, ginamit ang Panginoon ng Ozone, na pinalakas ako. So hanggang sa nangyari na naputol yung aming Ozone, dahil nga nagkataon na alis na rin kasi kami ng papuntang Dubai. Ang nangyari, hanggang ngayon, hindi pa kami binubok ng company. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Pero sa Ozone talaga,
talagang ang laki ng paniniwala ko. Ginamit ang Panginoon ng Ozone, pinalakas ako, binalik ako sa normal na kondisyon. Lahat, kung ano man yung wala sa akin noon na nasa UAE pa ako, binalik ng Panginoon sa akin. Noong nagsimula ako mag-ozone, doon ko napatunayan na may Panginoon. Ginamit ng Panginoon ng ozone para ibalik ako sa normal na kondisyon. Kaya napapasalamat ako sa mga staff ng ozone dahil sa maganda naman ng mga pakita sa akin, mababait sila, makagalang sila, ipapipray ka nila. Kaya ang aking paniniwala sa ozone, unang-una sa Panginoon, talagang lubos akong sumasampalataya. O ma'am, kumusta si sir nung dinala mo sa aeroplano na akala mo hindi na huminga hanggang ngayon? Anong naging progress? Sobrang laki po ng naging progress niya simula nung pag-uwi namin. Akala ko nga, talagang umuwi kami, knowing na wala na, ano na siya, word by word na siya. Pero nung una, yun nga, yung boss niya na si Madam Eva, na siya talagang nag-encourage sa amin na pumunta dito sa Ozone. Nung una, ayaw ko, sabi ko, medyo mahal eh. Kasi pumunta na nga kami dito actually pumunta kami ng May 6 for consultation kay Dr. Kim. So, pero may ano kasi kaming uuwi pa ng probinsya, pero parang nagdi-discussion kami, mahal, parang 8,000. Sorry. Mahal ka ako, paano kung wala tayong pera? Sabi ko gano'n. Pero, parang hinahatak din yung aming mga paa. Sabi, pinush ulit kami ni Madam Eva. Sabi, puntahan nyo, try nyo. So, sabi ko, sige, for your health naman eh. Sa kalakasan mo, sige, go na tayo. Yun, nag-start siyang mag-ozone. Tuloy-tuloy na. Tapos nakitaan ko, yun, palakas na siya ng palakas ng pagkain. Tapos lumalakas na rin yung kanyang resistensya. Ayun, nagtuloy-tuloy kami. Kaya yung hanggang ngayon, sobrang napakalaki ng ginawa ng ozone sa kanya. Kaya nga sabi ko, kung babalik tayo ng Dubai, nag-search nga kami kung meron doon. Actually meron, siguro, malayo nga lang sa amin. Pero sabi ko, sige, kung makabalik tayo, puntahan din natin kahit siguro once a month para naman hindi maputol yung, kasi dito medyo kami, mga thrice a week dati, tapos naging twice. Para nga sabi ko, ma-adjust yung katawan niya dahil pagdating namin doon, baka hindi pa agad kami makapunta. Pero yun, isusustain sana namin na kahit once or twice a month, masustain yung ozone. Kasi napakalaki ng nagawa ng ozone sa kanyang health. Talagang hindi mo akalain na from 37 kilo, 55 na siya ngayon. 55 kilo. Maganda na Pero ngayon, talaga. ano na ako eh, 57 na. 57 siya. Mm. Actually, itong mga nakaraang, siguro 1 week ago, kinukumusta daw siya nung, kasi naging family na rin namin yung sa hospital dun eh. May isang naging super friend kami dun na nurse, Pakistani yun eh. Kinukumusta dun sa friend namin, oh, how's your friend? Sabi niya, who's friend? Sabi nung kasi marami din friend. Naman, yung got hospitalized, sabi niya. Ang iniisip nila, wala na siya. Wala na siya. Sabi niya, akala nila nag-pass away na. Kasi nga talagang kahit siguro yung iba doon, hindi lang masabi direkta na wala na yan. May isa nga doon nurse na talagang pagkausap ko, yun, parang ayaw ko siya nga kausap dahil parang pag siya ang kausap ko, gusto niya sabihin wala nang pag-asa yan. Wala nang pag-asa. Pero rin nga, akala nila wala na. Sabi ng friend namin, no, he will be back. You will see the result. Kaya nga sabi ko, siguro pagbalik nga niya ng UAE, makita siya nung sabihin natin mga may sakit na o kahit wala pa, talagang i-recommend ko talaga na talagang ozone naman kasi para sa hindi may sakit. Sabi nga lang nito, ito para sa hindi sa may sakit. Para hindi ka magkasakit. Kaya lang, mostly, pumupunta dito, may sakit na. Pero, gumagaling naman.
Kaya yun. Yung ano nga, Miracle na yung yan. ano nga din, doktor, sa'yo eh, pag nagpapacheck up ako, nagsabi na pag daw gumaling ako, magpapaano daw siya, magpapaparte. Kasi kita na yung talaga ko, ano ko eh, talagang wala nang pag-asa, kumbaga, isang ano lang yan, isang bulati na lang yan, hindi pipirma, patay na yan, parang ganun. So, parang nangako siya na, pag ganyan gumaling ito, magpapaparte ako. Singilin mo na. Babalik ko. Eh, pagbalik ko siya, singilin ko siya. Sa lahat ng pinagdaanan ninyo mga asawa ito, ano mga natutunan niyo? Ako, napakarami. Ang unang-una dyan yung kalusugan. Kailangan alagaan talaga. Kasi ngayon ko lang na napag-alaman sa sarili. Kasi noon ako, hindi ko iniisip yan. Basta't kumain ako, kakainin ko yung gusto ko, inumin ko yung gusto ko, may bisyo pa ako, iinom ako. Pero hindi naman ako mag-iinom talaga ng kailangan mga may mati-party, ganun lang. Nanigarilyo ako. Andiyan na sa akin yung mga bisyo na ano eh. So, ngayon siguro, sinisingil na ako kung ano may ginawa ko na makasalanan ko noon. Siningil na sa katawan ko na ito na siguro, ito na yung pagkakataon mo na singilin ko ikaw. Babalik ko yung kung ano may ginawa mo nung na masama. Ito magiging resulta, ito magiging bunga. So kaya ang paano ko lang, payo ko lang, kung ano man ang ikabubuti sa katawan mo gawin, huwag maging abuso sa katawan. Mahirap pa nagkasakit. Talagang sasabihin mo sa sarili, kung lalo kung mahina ang sarili mo, hindi ka makikipaglaban. Kung wala kang pananalig sa Panginoon. Ako, dumaan sa akin yung mga pagsubok na yan, pero ibinigay ko sa Panginoon lahat. Sinuko ko lahat. Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Kung ano man mangyayari sa akin, ikaw nang bahala. Ikaw lang nakakala. Mensahe mo sa asawa mo na all this time, hindi ka iniwan. Sabihin mo sa harapan, no? Talagang maraming salamat sa iyo, aking asawa, dahil sa tiyaga at pasensya sa mga na aking nagawa na alam mo naman yun, noon ako nasa ospital ako. At marami rin nagsasabi na kung sa aking asawa yan, 1 linggo ka rito, 1 buwan ka na nandito sa ospital, iniwan na ako niya. Pero hindi mo ginawa yan. Pag ginawa mo ako talaga, bilang asawa mo, ginampanan mo ang bilang partner. Talagang hindi mo ako iniwan. Sa hirap man ako sa ginhawa, talagang hindi mo ako iniwan. Hanggang sa bumalik ulit tayo sa ating sitwasyon na maayos, nandiyan ka pa rin. Yun nga, nagpapasalamat din ako sa Diyos. Kasi talagang sinurrender ko na lahat kay Lord. Kasi dati noon, yung nakikita ko nga, sabi ko, kayo na po Lord ang bahala. Kung kukunin nyo na, kunin nyo na po. Kasi nakikita mo, naghihirap na na. Sabi ko kay Lord, kung kukunin nyo na po, kunin nyo na. Pero sabi ko, kung ipapahiram nyo pa rin po siya, pagalingin mo po siya. At yun nga, siguro may purpose pa sa kanya. Sabi ko, marami din naman nag-prayer sa kanya. Siguro may nagawa naman siyang mabuti sa ibang tao. Basta laging may makikita siya, nag-pray ka namin. Yun. Sabi ko nga, baka may nagawa ka pang maganda, kaya nandito ka pa rin. Binigyan ka pa rin ng chance ni Lord na makasama namin. Kahit yun nga, sabi nga ng isa niyang boss niya yun eh. Sabi niya, you're lucky kasi if that is my wife, 1 week, she's gone. But you see, your wife's still here. Ay, almost a month na ako nag-aalaga. Nasa ospital, may balik-balik more than a month. Naku, napakaswerte mo Diyos sa asawa mo dahil hindi ka iniwan. Hindi naman, wala naman sa isip ko yung kasi nga, sabi ko nga, kung kukunin siya ni Lord. Siguro, kung yun ang magpapahiwalay sa amin. Na wala nang isa sa amin, pero yung iwanan siya, parang hindi naman, wala sa ating mga Pilipino yun, unang-una, parang hindi natin culture yun talagang hanggang sa huli. Nariyan tayo, siguro kung yun nga, ang makakapagpahiwalay lang, kung kamatay, kung wala na siya, yun lang yun. Kinikilig naman. O sir, maraming OFW na nanonood sa'yo ngayon. Anong mensahe mo sila? May OFW na tinitiis yung sakit. Oo. Kausapin mo po sila.
sa mga OFW na kagaya ko na nakaranas ng mga pagsubok na hindi natin inasahan, alagaan ninyo yung inyong mga kalusugan. Napakahirap na magkasakit sa isa-isa ibang bansa, lalo't lalo na kung ikaw ay nag-iisa. Kahit na ikaw ay may kasama, nandyan ang asawa mo, nandyan ang buong pamilya mo, iba pa rin yung malusog ka na wala kang sakit. Di bali na ikaw ay mahirapan sa trabaho, huwag ka lang mahirapan sa sakit mo. Kasi ang trabaho, nandyan lang yan. Pwede kang mag-absent. Pero yung sakit mo, pag nandyan na yan, mahirap ka mo, hindi mo pwede sabihin na absent mo na. Huwag ka mo nang bumalik dito. Magpapalakas mo na ako. Hindi pwedeng ganun. Hindi mo pwedeng kausapin ng sakit eh. Talaga pag pumasok ang sakit sa'yo, dire-diretso na yan. Ngayon, pag hindi mo inagapan, ang sakit mo, ay alam mo na saan ka hantong. Kaya ang aking panawagan sa mga tulad kong OFW ay alagaan ang sarili. Ang kalusugan ang number 1 na ating laging alagaan. Saka ating mga kaligtasan, kumbaga sinasabi na safety first. Yun muna ang ilang po. Safety first pala, no? Kaya safety first talaga lain mo, sir. Okay, last na lang, sir. Ako si pangalan mo to sa gitna. Ako si pangalan mo at ito kasama ko ang asawa ko na si ano. Ako ay nagkaroon ng sakit mo. Ano to? JST na lang. JST. Susulat na lang namin sa baba yung Ah, sige meaning. po, apa. JST at naging butot balat na lang at sa tulong na rin na pag-uwi namin sa Pilipinas, natagpuan namin yung ozone therapy dito sa Ozone Med. Ako ay gumaling, tumaba at magpatuloy pa rin ako sa pagpapalit. Sige. Sige. Dito na lang. Ako si ano, Ako si Apolonio Requermoso. Ako ay na-diagnostic ng GIST, na multiple GIST sa Dubai, UAE, na nagkaroon ako ng mga side effect dahil sa mga nainom kong mga medisina. Lahat ng aking mga naramdaman na side effect ay talagang hindi mo kakayanin kung medyo may nahina ang katawan. Dahil sa side effect na yun, lahat ng mga epekto, doon nagsimula ang bagsak ng aking katawan. Naging butot balat ako, hindi ako nakalakad, hindi ako makakain, hindi ako makainom, hindi ako salita ng mahina ang salita ko. Sinok ako ng 24 oras. So ang lahat ng side effect na yun talagang nalampasan ko naman. Hanggang sa dumating ako sa nakilala ko ang ozone therapy, na siya ang nagbigay daan at ginamit ng Panginoon para palakasin ako sa simula ng aking paggagamot sa ozone mula 37 kilos hanggang sa ngayon na nandito ako sa harapan ninyo, ako ay nasa 57 kilos na. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. Talagang magtiwala lang sa Panginoon. Gagamitin ng Panginoon ang ozone bilang isang instrumento na ikaw ay magiging pagalingin sa bawat sandali ng gugustuhin ng ating Panginoon. In-encourage ko po yung mga may mga karamdaman o kahit wala po karamdaman, pumunta po kayo dito sa Ozone. Talagang masasabi ko po napakalaki po ng naging pagbabago ng aking asawa, na simula na siya yung nag-ozone therapy at mula nga po sa halos butot balat na talaga siya, ngayon po ay napakaganda na po ng katawan niya, malakas na at patuloy pa po ang paggaling niya sa tulong ng ozone therapy. Kaya
inaano ko po sa inyo na nire-recommend ako po sa inyo na kung maaari po na itry nyo pong magpa-ozone at napakalaki pong epekto sa inyong kalusugan. Salamat po. Smile kayo sa camera. Okay, cut. Okay, wala na ba kayong nakalimutan?